Tatlong bagyo ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Alamin natin kung nasaan na nga ba ang mga bagyong ito at ano-ano ang epekto nito sa bansa. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine? Yes po, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ice, maging sa ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan nga, habagat pa rin ang siya nakakaapekto sa buong northern at central Luzon. Magdudulot nga yan ang pabugso-bugsong malalakas sa mga pag-ulan dito sa Batanes, samantalang mga kalat-kalat naman ng pag-ulan ang aasahan pa rin dito sa Metro Manila Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal. Mas magandang panahon naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa dala ng localized thunderstorm. At dito naman sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit, iba yung pag-iingat sa may papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At tama po kayo, no, meron tayong tatlong bagyong binabantayan sa labas ng ating park. Unahin po muna natin itong si Bagyong Saudel o si Typhoon Saudel na huling namataan dito sa layong 1,660 kilometers hilagang silangan na extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na umabot ng 175 kilometers per hour mula sa sentro at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. At kumikilos nga yan pa-west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin yung pagpasok nito sa loob ng ating park ngayong umaga o hapon at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Opet. Sa Obet o sa kasalukuyan, wala tayong nakikita magiging direktang epekto nito sa alinmang bahagi ng ating bansa. Ngunit, maaari nitong palakasin yung ating habagat, especially nga pagsapit ng Miyerkules o Huwebes, kaya asahan na naman po natin yung malawakang mga pag-ulan at malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na nga dito sa may bahagi ng Luzon. Ngunit, inaasahan din naman natin na agaran niyang lalabas ng park kinabukasan. Samantala, yung ikalawa namang bagyo sa labas ng ating PAR o Tropical Depression ay huling namataan naman sa layong 1,330 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At sa nakikita nga natin ay maaari itong sumunod sa tatahakin ni Bagyong Saudel kaya hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari itong pumasok ng ating PAR. At yung ikatlo naman, yung Tropical Depression Janari o dating si Bagyong Neneng ay huli namang namataan sa layong 520 kilometers hilaga ng Itbay at Batanes. Itong ang bagyo na to ay inaasahan na nga natin na maging isang low pressure area habang papalapit nga dito sa may silangang bahagi ng China at mananatili na walang direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla nag-ulat. Charmaine? Ma'am Charmaine? Hello? Hello? Ma'am Charmaine, yes. Yung initial forecast po natin, posibleng lumakas po ang habagat sa Miyerkules at Huwebes. Gaano po kalakas muli ang pag-ulan na ibubuhos nitong habagat sa Luzon? At kasing dami po ba nito compared last week? Yes, kung i-compare po natin to ay base sa pinapakita pa ng model sa ngayon ay medyo mahina po, no, as compared nung nakarang habagat. However, ay dahil meron tayong lead time dito na 3 days, no, so expect po natin na posible pang magbago po yung forecast ng ating mga model. Kaya preparing for the worst case scenario po tayo dapat palagi. So posible at hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring halos maging kasing lakas yung mga pag-ulan na naranasan last week. Alright, maraming salamat po. That was Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.